Bata pa lang po ako ay napakahilig ko na pong mag-alaga ng aso. At hanggang ngayon po ay napakarami pa rin po naming aso. Ang aso po namin ngayon ay 13 po. Iba-iba hong breed. Meron po kaming boxer, si Powder, bulldog, si Bruno, dalawang beagle, si Cass and Carry, tatlong aspin, si Chacha, si Chocho, at si Teddy. Then 5 Chow Chow, si Chevy, si Chrysler, si Aiden, si Bacon, at si Popoy. At ang huli, pan 13 po, na hindi nagpapahuli dahil sa laki, ang Belgian po na si Kate. At meron din po kami mga stray cat o yung mga pusang pagala-gala na nakikita namin o mga itinatapon ay pinupulot po namin. Sa tingin ko po ang bilang ay mahigit 30 na po. So ayan po ang dahilan tayo ng negosyo ng pet supplies, kasi nga nahirapan na rin po kami sa maintenance. Ang dami po namin pinakakain na kahit ganun pa man ay masaya pa rin po kami. Meron po kaming aso na umabot po ho ng 19 years old. So, totoo lang po, ang aso po, mas matibay po ang buhay ng mga aspin i-compare sa mga hybrid o imported na aso. Totoo po yan. Kasi po, alam niyo po kung bakit. Kasi ang mga aspin, nung araw nga po, mga aspin pagala-gala lang po, diba? Kasi may probiotic, hindi bine-baby, hayaan mo lang nakagala, kung ano man ang kainin nila, makakain pamisa ng mga basu-basura, tama po, bihira pang paliguan. Hindi compare sa mga hybrid o mga imported, lalo na ang Shih Tzu, Poodle, Chow, ay talagang naman alagang-alaga. Kailangan talaga laging bagong paligo o laging maganda. Dahil minsan yung iba ay tinatabi pa natin sa ating higaan o sa ating pagtulog. Di ba po? Ako may aspin po ako, katabi ko sa pagtulog, si Chacha nga po. So ito, dumako na po tayo sa ating topic, no? Regarding po sa parvovirus. Ano nga po ba itong parvovirus? Ano nga po ba ang pwede mong gawin para ito po ay mapagaling mo ang aso na tinamaan po ng parvo? Ako po ay hindi vet. Itong bibigay ko lang po sa inyo na idea na, pero hindi ko lang po iniisip sa inyo na ito'y gawin, no? Base lang po ito sa aking mga experience, dahil sa haba na po ng aking experience mula batang paslit hanggang ngayon po na 57 years old na po ako, ay patuloy pa rin po akong nag-aalaga ng aso. So ang parvovirus po sa akin ay pakaraniwan na lang po, dahil marami na po akong naisalba na buhay ng aso. Ang parvovirus po ay lubhang delikadong sakit, nakakahawa. Dito nagtatae ang aso na may kasamang dugo, malansa, masangsang, then nagsusuka, hindi kumakain ng maayos, matamlay. So 50-50 talaga. So ano ang inyong gagawin kung wala ka naman pong kakayahan na ipabet, dahil mahal din po ang magpabet, di ba po?
Naranasan po namin sa isang alaga po naming aso yan, nagpabet kami. Ang laki po na nagastos. Isa pa nga pala advice, kung mag-aalaga kayo na aso, piliin nyo na po pang mahirap na aso. Dahil pang mahirap din po ang gastos. Pag nag-alaga po kayo ng pangmayamang aso, ay pangmayaman din po ang gastos. Apo. Pero hindi, ganyan po talaga tayo. Kahit hindi nating kaya o afford, no, ang mamahaling aso, siyempre maganda eh. Lalo nakikita at binabati, ang ganda naman ng aso mo, di ba? So balik po ulit tayo sa parvovirus. Alam nyo ba ang isang pamamaraan na ginagawa pa namin nung panahon na ako'y maliit pa, nung nabubuhay pa ang nanay ko? Pag may parvo po ang alaga naming aso, ito po ang ginagawa namin. Kumukuha po kami ng bote ng soft drinks, yung babasagay, siguro mga 12 ounce, no? Maglalagay po kami ng tubig doon, na malamig. Then, lalagyan po namin ng mga 2 kutsarang asukal. Dahil nga may lagnat ang nagkakaroon ng parvo, dinudurugan po namin ng biogesic. Binabiyuhan po namin, dinudurugan, isineshake na po namin yon sa tubig na may asukal at may biogesic. Then, either nanay ko ako, o vice versa, pinainom namin ng sapilitan yung aso. Kailangan talaga force feeding o force feed talaga. Alaganan mo talaga, alas mabulo na ng alaga mong aso. So hindi ka dapat panghinaan ng loob kasi mga ilang oras o minuto na lang ang tatagal ng aso pag tinamaan po ng sakit na parvo. So awa ng Diyos sa pamamaraan namin na gano'n, nagpatuloy po yung pamamaraan namin at 99% po ang naisalba namin na buhay na nagkaroon ng parvo. Kasi ngayon meron ng mga tinatawag na dextrose powder, yung SMP 500, yung mga luyang dilaw, yung itlog, yung pula ng itlog, Yakult. Yan, marami na eh. Maraming mga pamamaraan. Wala naman hong problema na yan po eh ating gawin, lalo't, di ba sinasabi ko sa inyo, wala po tayong perang pangbet. Ano po ba? Hahayaan po ba natin na makita ang ating alagang aso na mahal ay naghihirap na wala tayong ginagawang aksyon? Wala nga tayong perang pangbet, nga eh. So, home remedy. Diba? Isapalaran na po natin. No po, diba? Just malay nyo, diba? Tama pala si The Hustlers TV, diba? Diba? Na kaya pala nating isalba ang ating alagang aso sa ating sariling pamamaraan. Pero kung meron din naman po tayong pera na extra na pang-pet, mabawag na po kayong magdalawang isip dahil wala naman po tayong alam sa sakit na parvovirus. Dali nyo na po. Pag naramdaman nyo na pa na medyo nagtatay na yung aso, wala pang dugo, ipabet nyo na po. Huwag na kayo magdalawang isip, lalo may pera naman kayo, huwag po kayo manghinayang. Mahal na mahal po yung alagaan yung aso, di ba po? Ama po, di ba? So, huwag na magdalawang isip. Punta na po kayo sa vet na alam nyo. So, doon naman sa mga makabago ngayon na regarding do sa luyang dilaw, yung katas po niyan, hindi ko pa na-try. Katas daw niyan ay talagang ipo-force feeding mo, force feed mo. Yakult, yung pang ano pa to isa, wala ng itlog. Wala namang masama eh. Una-una hindi naman laso yung mga iyan. Tama po, di ba? Basta sa akin ang pinaka the best ay asukal na kinanaw sa tubig na malamig na nilagyan ko ng biogesic na dinurog, then hinaplusan ko po ang tiyan ng langis po, kahit baby oil o virgin coconut oil, basta malagyan nyo po, then himas-himasin nyo po yung tiyan. At ang pagpapainom po ng asukal o ng tubig na may asukal na may biogesic ay 3 times a day po yan ha. So umaga, tanghali, gabi, continuous ang monitoring, gawin nyo po to, lalo na't wala kayong kakayahang magpapet, kesa nangatunganga lang po kayo, iyak na iyak po kayo,
dahil nanghihina rin yung alaga nyo pong aso. Tama po, di ba? So, pa nga pala isa na alam niyo po ba na ang Aspin na aso ay experience namin na si Bite. Hanggang sa ginawa ko na po siya ng parang saklay, 4 na paa, dahil lagi nga siya nakahiga, nagkakasugat na yung tagili o rashes. Pabalita rin pa namin mag-asawa na merong nakasalong tela sa ilalim, doon namin siya itinatayo para lang hindi siya magkasugat. Then pinagtsatsagaan namin mag-asawa na pakainin. Tumagil po siya, sa totoo lang po. Kaya yun lang po, at sana po ay may napulot kayong konting aral. Baka sakaling ito ay makatulong kung sakaling magkaroon ng sakit na parvovirus ang aso niyo. Pero pag ginawa niyo po ito at namatay, huwag niyo naman po akong sisihin na po. Dahil nga kahit naman po ipabet niyo, pagkukuri na po yan at mamamatay na po yung ating alaga. Taas po ating mga kamay. So yun lang po.